Mga pamilya ng mga kadete masayang nakapagpasko sa Academy. Isa na namang infrastructure project itatayo sa loob ng PNPA. Pagtatag ng PNPA Corps of Professors, sisiguruhing mas maiaangat ang antas ng pagtuturo sa akademya. Tunghayan ang ika-24 na linggo ng Weekline. Lunes, ika-22 ng Disyembre, pagkatapos ng 7th day of Misa de Gallo ni Reverend Father Police Brigadier General Jaime Cesarinia III sa Our Lady of Guadalupe Chapel, pinagtuunang pansin naman ng ating Game Changer General ang mga administratibong gawain. Pagkatapos ay nagtungo si Police Brigadier General Dizon sa PNP National Headquarters para sa conference kaugnay ng establishment of the Corps of Professors ng PNPA, kung saan pinangunahan ito ni Police Major General Nery Vincent D. Ignacio, the PNP Acting Chief of Directorial Staff. Sa araw ding ito isinagawa ang groundbreaking ng Patnubay Multipurpose Lounge, kung saan naroon ang ating direktor kasama ang PNPA Patnubay Class of 1995 sa loob ng Academy. Isang masayang araw naman ito para sa ating PNPA Sidlak Dayaw Class, kung saan nabigyan sila ng panahon para ipagdiwang ang Kapaskuhan. Pinasaya natin sila sa Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, Laguna. Batid ng lahat na minsan lang makalabas ang ating mga kadete dahil sa rigid training nila sa Academy, kaya naman naging kaugalian ito ng PNPA tuwing Pasko. Martes, ika-23 ng Disyembre, pagkatapos makibahagi ng ating Game Changer General sa maagang Misa de Gallo, ay pinagtuunang pansin niya ang kanyang mga administratibong gawain. Samantala noong Miyerkules, ika-24 ng Disyembre, pagkatapos ng simbang gabi na sinundan naman ng mga administratibong gawain, ay ilang mga panauhin ang hinarap ni Police Brigadier General Dizon sa kanyang tanggapan. Kagaya na lamang nila retired Police Colonel Alexander R. De Jesus, kasama sina Miss Wilma De Jesus, Miss Sandra De Jesus at Mr. Cedric Hiron. Ilang bisita din ang dumalaw sa tanggapan ni Police Brigadier General Dizon para sa mga kailangang koordinasyon nito sa kanyang opisina. At dahil ito ang araw bago ang Pasko, isang espesyal na misa ang inihanda ng PNPA para sa lahat, officiated by Reverend Father Retired Police Colonel Ronnie B. Arong sa Our Lady of Guadalupe Chapel sa loob ng Academy. Noong Webes, araw ng Pasko, ika-25 ng Desyembre, nakipagdaupang palad ang ating Game Changer General sa mga bisita ng PNPA Sidlak Dayaw Class of 2029. Nagiging bukas ang pinto ng Academy para sa mga pamilya ng ating mga kadete sa araw ng Pasko, tanda ng ating pagkilala sa diwa ng Pasko, panahon ng pamilya, pagkakaisa, pagpapatawad at pagmamahalan. Nagtapos naman ang araw na ito ni Police Brigadier General Dizon sa pamamagitan ng kanyang mga administratibong gawain. Biyernes, ika-26 ng Disyembre, pinangunahan ng ating Game Changer General ang Accounting and Consolidation of Personnel ng Philippine National Police Academy. Pinangunahan din niya katuwang si Police Brigadier General Tolito ang isinagawang staff conference upang pag-usapan ang ilang concerns sa pagtatapos ng taong 2025, mga programa at ilan pang compliances ng Academy. Hindi naman mawawala ang ilang mga administratibong gawain kung saan habang nasa tanggapan si Police Brigadier General Dizon ay nagpaunlak ito sa ilang mga panauhin, kagaya na lamang ng mga courtesy call ng mga newly assigned personnel sa PNPA. Sabado, ika-27 ng Disyembre, nakibahagi ang ating Game Changer General sa retirement honors ni Police Colonel Raymond A. Ligubin, ang Chief Regional Controllership Division ng Police Regional Office 5. Ito ay ginanap sa Pro 5 Multipurpose Building, Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay, kung saan nakiisa na rin siya sa Thanksgiving nito sa parehong venue. Abangan sa susunod na linggo, ito ang transparent service ng ating Game Changer General. Basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama. Serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD. Approachable, presentable, and dependable police force.